Samantala, suspendido na ang lahat ng biyahe ng sasakyang pandagat sa Davao City. Pinagbabawalan na rin maglayag ang mga mangingisda dahil sa banta ng tsunami. Para bigyan tayo ng detalye live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Bril, kamusta ang sitwasyon dyan? May mga inilikas ba? Ruth, normal pa sa ngayon ang sitwasyon ng mga dagat at ilang coastal roads dito sa Davao City kasunod ng inilabas na tsunami advisory ng Department of Science and Technology sa nangyaring magnitude 8.7 na lindol sa Russia kaninang umaga. Sa ating ngang pag-iikot kanina sa coastal area sa Barangay Matina dito sa Davao City, may mga residente tayong nakausap na nakatira sa gilid ng dagat na naghahanda ng mag-evacuate kung sakaling magkaroon nga ng tsunami. Ang ilang mangingisda naman ay maagang umalis sa laot. Hindi na rin muna tumatanggap ng guest ang mga beach resort. Ayon nga sa Philippine Coast Guard Davao, nagmo-monitor na sila sa mga dagat sa anumang posibleng mangyari dulot ng nasabing lindol. Sinuspende na rin ang anumang mga biyahe sa mga sasakyang pangdagat sa mga oras na ito. Maging ang mga paaralan along coastal areas ay nabisuhan ng mag-online o blended learning. Habang ang mga guro at non-teaching personnel ay pinayuhang mag-work from home na muna. Inatasan na rin ang lahat ng public schools, district supervisor na bantayan ang mga paaralan na kabilang sa mga posibleng maapektuhan. Ruth, sa ngayon ay inabisuhan ang lahat ng mga residente na nakatira malapit sa dagat na maging alisto sa anumang posibleng hindi magandang paggalaw sa lebel ng tubig at kung maaari ay pumunta na sa mga matataas na lugar. Mahigpit din dito na ipinagbabawal ang pagligo sa mga dagat. Ruth. Yan po ang Express Report ni Bril Montalvo mula sa Davao City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.